God is a faithful God. He never abandoned you. Sometimes we pass through difficulties, trials and testings, sufferings. Pero sa kabila ng yon, we can shout it out that still God is faithful. And God loves you. Oh, glory. Hindi po nakakasawang pakinggan ang salitang the Lord loves you. Because that is the reason why God created us to be loved by Him every day of our lives. Glory. Muli maraming salamat po sa inyo pong pagsama sa ating pong morning prayer and devotion with Pastor Walter na lagi pong nagsasabing ang buhay kay Jesus ay paganda ng paganda. And this morning, I entitled our devotion, God Loves You Beyond Your Shortcomings. Lahat po tayo ay nakagagawa ng mga shortcomings, mistakes, mess sa buhay po natin. At meron tayong mga wrong decision. Minsan, we go through our emotion na nasasaktan tayo at nakakasakit tayo at nasasaktan din natin ang damdamin ng ating Panginoon. Pero alam po ninyo, the Lord loves you beyond your shortcomings. Yung pong kaisipan na kapag tayo po ay nagkamali, kapag tayo po ay nakagawa ng mga bad decisions or we mess things up too badly, ay nagbibigay po sa atin ng guiltiness kapag ang pananaw natin ay galit na ang Diyos sa atin. No. It reminds us of our failures if we gonna think goes beyond feeling guilty. No? Robbing us of our creativity, initiative, and the power to live in God's fullness. Kung bakit tayo minsan kinokondena ng kaaway at patuloy na sinisira ng kaaway, kasi the devil doesn't want us to live and enjoy the fullness of God's love, provision in our lives. Siya lang naman ang di makakapamuhay ng fullness of God kasi wala sa kanya ang presensya ng Diyos, ang kaaway. But you, my friend, being one in Christ, you have all the reason to rejoice all the days of your life, whatever situation you are in, because the fullness of God dwells in you. I love that. Declare it. The fullness of God dwells in me. Okay, pag tayo po yung nagkakaroon po ng mga shortcomings o pagkakamali, no? Ay gusto ko pong maintindihan niyo that ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago para sa iyo. You should discover the grace that we urgently need to strengthen us in our time of weakness. Ang sabi po ng Hebrews chapter 4, verse 15 and 16, He understand humanity. Ang Panginoong Yesus kung bakit po siya naging tao ay para tayo po'y hanguin mula po sa ating makasalanang kalagayan, hopeless na kalagayan, sa ating kalagayang hiwalay sa Diyos. Could you imagine, hinango tayo, pinansin tayo ng Diyos sa kabila po ng ating pong pagkawalay sa Kanya. Sabi ko nga, kahit nga tayo'y mawalay lahat, kahit ako ay hindi may iugnay sa Kanya, hindi naman mababawasan ang pagka-Diyos ng Diyos. Hindi mababawasan ang Kanyang kapangyarihan, ang Kanyang kabanalan. No? At hindi rin po siya mababawasan ng mga sasamba sa Kanya because there's a lot of angels worshiping Him in heaven. But because of His love for you, sa kabila po ng ating pong mga pagkakamali, ibinigay po niya Kanyang anak sa atin. At siya po'y naging tao
ang ating Panginoong Yesus para maintindihan rin niya, no? Sa kanyang pagiging tao, maintindihan niya as a man, our magnificent king priest. He was tempted in every way just as we are and conquered sin. Sabi ng Hebrews chapter 4 verse 15. Ramdam niya yung iyong feelings, ramdam niya ang iyong pakiramdam. Kaya nga po, He comes to comfort you. Nang ganda po yung pagkasabi po ng Psalms that the Lord is so near to the broken heart. Kaya minsan kapag nasasaktan ka, at wala kang mapagsumbungan, at wala kang malapitan, ay ang sarap pong lapitan ang trono ng biyaya ng Diyos. Kaya sabi sa verse 16, in Hebrews chapter 4, so now, we draw near freely and boldly to where grace is enthroned. Come into where grace is enthroned to receive mercy's kiss and discover the grace we urgently need to strengthen us in our time of weakness. I really love this verse that, God is encouraging us to come boldly into this grace where enthroned, the throne of grace. God's throne is a throne of grace. In other words, the throne of God is a throne of love. At doon daw ating po matatanggap ang mercy's kiss. Mercy is where God withhold the things that we deserve. Like, kapag tayo po'y nagkamali, we deserve punishment. We deserve curse. We deserve poverty or anything na mga pangit na bunga ng kasalanan. We deserve all those. Pero kapag sa trono ng Diyos ka lumapit, you shall receive mercy. And you know what mercy means? God withhold all of those things that you deserve. Deserve mo ang punishment. Deserve mo ang sumpa. Pero we need hold ni Lord. That is mercy. Oh, glory to God. At hindi lamang po yung we need hold niya. You shall receive grace. And what is this grace? That is the favor of love. The favor of blessing. You don't deserve this. You don't deserve favor. You don't deserve blessing, but He gave it to you. Ang tawag po doon ay grace. Yung pagpapatawad, hindi natin po deserve yon. Pero pinatawad tayo ng Diyos. That is grace. Yung pong ibinigay niya sa atin na libre na kaligtasan, hindi po karapat-dapat para sa atin, pero He gave it unto us as a gift, and that is grace. Kaya napakaganda po talagang unawain ang biyaya ng Panginoon. Pag naintindihan mo to, sabihin ko sa inyo, you love to dwell in the presence of God. You love to praise the Lord. You love to come into this throne of love and throne of grace. Kaya, again, believe in the grace of God and His mercy. Come into His throne of grace in times of your mistakes, in times of your weakness, in times of your shortcomings. Kaya, the Lord loves you beyond your shortcomings. And also, pag tayo po'y nagkakamali, alam nyo kapag nagkakamali ang tao, pag nakagawa po siya ng hindi tama, nagkakaroon po tayo ng burden. Nagkakaroon tayo ng tinatawag na mabigat na pakiramdam. Lalong-lalo na kapag alam mo, mali yung nagawa mo. So, we need to confess that what we did is wrong. And we need to acknowledge that what we did is wrong. Not for us to be forgiven. Kasi nga, ang forgiveness sa atin ng Panginoon ay magpakailanman. Ang kailangan lamang po natin is to unload ourselves. Confession of our mistakes is unloading ourselves from the burden of our mistakes. No?
Kapag nagpapahayag ka, kaya nga sabi po sa James ano, chapter 5 verse 16, na if we're gonna confess and acknowledge how you have offended one another, like for example sa kapwa mo, no, nasaktan mo siya, or sa kasama mo sa bahay, mga anak mo at mga magulang sa anak, mga anak sa magulang, yung asawa, no, mga kapitbahay, kaibigan. If we offended them, then we need to acknowledge na meron tayong mali. Kasi kapag hindi mo ma-acknowledge yung mali mo, ano yun hindi ka magpapakumbaba. No? Kaya kailangan po natin i-acknowledge yun. And then pray for one another to be instantly healed. May healing yun That's the way the healing. Alam mo, therapeutic po yun confessing and acknowledging your mistakes is actually liberating and therapeutic. Nakakapagbigay ng kagaanan ng kalooban yon, no? And you know what? Especially when we have shortcomings sa Diyos. Kasi meron pa rin tayong mga nagagawang pagkakamali, mga maling desisyon, meron pa rin tayong mga nagagawang pagkakamali. Alam nyo, it's liberating and therapeutic to acknowledge your decision is wrong. Ano? God is faithful, my friend. He loves you. Sa kabila ng iyong pagkakamali, God loves you. Kaya lang, ay hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Nagkamali ka, the Lord loves you. Parang magulang lang sa anak yan Nagkamali yung anak, siyempre anak niya pa rin. Hindi po mawawala ang pagiging anak. Kaya lang, ikaw na nagkamali, ikaw na merong hindi naging magandang desisyon o nagawa, meron pong bigat sa iyong puso. Merong tinatawag na burden. And that burden is a foothold of the devil. Yung guiltiness mo, that is the foothold of the devil, just to pinpoint of your mistake and condemn you. Ang kasalanan ay may dalang condemnation. At yan ang gagamitin ng kaaway. Una, self-condemnation in your thinking. Pangalawa, yung pong iniisip mo na sinasabi o sasabihin ng ibang tao. And then, pangatlo, yung pong hindi nakakaunawa sa'yo, they will put you down. They will put you down. Gagamitin ng kaaway para siraan ka. Now, first step is acknowledge what you did is wrong. And second step is you need to believe that the Lord's love for you ay hindi nagbago. It's still the same. Kung gaano kanya mahal, nung ikaw ay nagsimulang kumilala sa Kanya, actually mahal ka nga niya nung ikaw makasalanan pa mahal ka niya ngayon. And when you know that, my friend, it is the love of God that will strengthen you. It is the love and the presence of God that will usher you to come into this throne of grace. And I tell you, when you feel this love of God, mawawala ang lahat ng iyong kondemnasyon, mawawala ang lahat ng mga bagay na nagpapabigat sa iyo. Sapagkat ang presensya ng Diyos ay nagdadala ng kapayapaan at kagalakan. Pakisulat nga pa ninyo dyan, the presence of God brings joy and peace. The presence of God brings joy and peace. Sabi nga po ni David, in your presence, there is fullness of joy. Kaya wag nating hayaan na manatili po ang kabigatan sa puso po natin. Wag nating hayaan na maitanim na lang sa ating puso yung pong mga negative emotions. Kasi, hindi, pabayaan ko na lang yung sama ng loob ko sa kanya, sa bakas ng loob ko sa kapwa ko, yung nagawa ko, pabayaan ko na lang. Without unloading it, kasi to unload that, you need to acknowledge. You need to acknowledge that. Para mawala yan, no? And then, speak forgiveness to everyone, speak blessing to everyone, speak I love you to everyone. Pag sa Lord naman, Lord, ipagpasalamat mo na mahal ka niya. Amen?
Sa tao, pag nagkamali ka, you need to acknowledge what you've done wrong. No? And then, tanggalin mo. Kasi kapag hindi yan natanggal, sabihin ko sa inyo, that is the foothold of the devil. Para sirain, pagwatak-watakin, paghiwa-hiwalayin, at hindi lang yun. Siraan, ang demonyo nakakasingit. Of course, hindi po maalis yung pag-ibig ng Diyos at anak ka pa rin ng Panginoon. Kaya lang, hindi nakakatuwa sa mata ng Diyos na yung mga anak ng Diyos ay nagkakaroon ng ganon. Alam nyo, saan po nagmula yon? Because of that emotion negatively. So don't let that negative emotion be buried in your heart na kalimutan na lang. Now, we need to acknowledge that and confess it that what we did is wrong. Okay? So that we can unload ourselves and then we can detach ourselves from the works and condemnation of the devil. And allow the love of God to comfort you. Hindi nagbabago ang Diyos. Hindi nagbabago ang kanyang pag-ibig sa iyo, my friend. And do not allow your multiple mistakes to define you. You're not defined by your mistakes. No matter how badly you mess up, get up and live another day, my friend. You may have fallen, but you can and will get up. Bilang mga anak ng Diyos, hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Huwag mong hayaan na yung pagkakamali mo will define you. Do not condemn yourself. Sabi nga po ng Proverbs chapter 24 verse 16, good people might fall again and again, but they always get up. Righteous people might fall, but they always get up. And you are righteous. You are made righteous by the Lord. It is the wicked who are defeated by their troubles. Alam nyo, yung mga wicked, yung mga tao pong nabubuhay sa pride nila, na hindi nila matanggap ang pag-ibig ng Diyos, they are defeated. I tell you, you are more than conqueror. You are good, my friend. You are righteous. Kaya nga po, hindi po binibilang kung ilang ulit kang nagkamali. Ang mahalaga, maunawaan mo na sa iyong pagkakamali, merong nagmamahal sa iyo upang maitama ang mga pagkakamali. Very powerful kasi ang pag-ibig eh. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi umaayon doon sa mali nating ginagawa at maling desisyon. Pero, mahal tayo sa kabila ng tayo nagkamali ng desisyon at kagkamali ng nagawa, hindi para ayunan ang mali natin, kundi para tayo po ay hanguin mula sa ating pagkakamali. At maitama ang buhay, ang lakad, at ma-enjoy po natin ang buhay na ganap at kasiya-siya. Wala kasing ibang nasa puso si Lord, kundi ang ikaw, ako, tayo ay ma-enjoy ang buhay na ganap at kasiya-siya. We can enjoy life, my friend. We can enjoy life when we are dwelling in the love of God. Amen? Oh, I love what I'm hearing. Praise God. Diba, Sister Tatski Lirazan at Sister Nora Bulaga Biadno, di ba? Salamat po. At kay Danessa Apote Esnara, thank you. Sir Evelyn Dolosa Mosquera. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng katagumpayanan. At sa kabila po ng ating pagkakamali, you must know that God continually working in you. Oo, may inaayos ang Diyos sa buhay po natin, sa mga pagkakamali natin. Huwag tayong makondem. God is continually working in us. Sabi po ng Philippians chapter 2, verse 13, it is God who is working in you. God is working in you. He helps you want to do what pleases Him. And He gives you the power to do it. Oh, ang ganda po sa easy to read version, ERV. Philippians chapter 2 verse 13.
It is God who is working in you. Binuon yun, ang Diyos ang gumagawa sa buhay natin. At tinutulungan niya tayo na magawa yung kalugod-lugod sa Kanya. At para tayo po'y makagawa ng mga bagay na kalugod-lugod sa Kanya, binigyan po tayo ng kapangyarihan. Oh, glory, hallelujah. God has given you the power to do it. To do this wonderful works that pleases Him. Kaya kinakailangan ma-acknowledge din natin na kapag tayo po'y nakagagawa ng kabutihan, it is God who works in you and through you. I love this verse. Grabe talagang biyaya ng Diyos, ano? Can you imagine? Siya nagpasimula, siya magpapatuloy, siya rin ang magtatapos sa buhay po natin. Just allow Him. That is the reason why the Holy Spirit is with us. Para nang nakaganon, ay patuloy na makagawa ang Diyos sa buhay po natin. You have become smarter, my friend, when you allow the Lord to continually working in you. That is the reason why we have fellowship with the Holy Spirit. Napakahalaga talaga yung fellowship with the Holy Spirit. You have become smarter, you are better, your maturity and experience are going to show up in more important things ahead. When you allow the Lord to work through you. Actually, hindi ka lulubayan ng Panginoon. He gives you the power to do and to work something that pleases Him. I love that. God is good. Praise God. And alam niyo ba that God's love in us made us more than conquerors? Pakisulat nga po ninyo dyan, mga kapatid. God's love in me made me more than conquerors. Oh, God's love in you, my friend, made you more than conquerors. Romans chapter 8, verse 37, even in the midst of all trials, in the midst of all persecutions, in the midst of all problems, in the midst of every crisis, pandemic, economic troubles in this world, even in sickness and diseases, in financial troubles, in the midst of all this, we triumph over them all, for God made us to be more than conquerors. Ginawa ka ng Diyos na mananagumpay. At alam niyo ba kung bakit tayo naging mananagumpay? Because of the love of God. Love has made us more than conquerors, my friend. And that love is the love of God. Kaya wow, praise God. Ang sarap pong itaas ang ating kamay and say to the Lord every day, especially when you are going through any circumstances and difficulties, Lord, here I am. Love me. Pour out your love unto me, Lord. Lord, nadidiscourage na po ako sa dami po ng mga problema. Panginoon, sa nararamdaman kong sakit sa katawan, sa sinasabi ng doktor, Panginoon, naapektuhan na po ako. I want to be encouraged. Lord, sa negosyo po, sa finances, hindi ko na po alam gagawin. Lord, here I am right now. Love me. And allow the Holy Spirit to pour out the love. Thank you, Lord, that you love me. Thank you that you love me. Kapag ka po ikaw ay tumanggap ng pag-ibig ng Diyos, I tell you, ang ma-encourage ka in your emotion, in your spirit, in your mind, there's miracle taking place. In your thinking, you have a sharp mind. You have a sound mind to think what to do. Okay? Bibigyan ka ng Diyos ng karunungan. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay ng karunungan para maayos ang iyong sitwasyon. Ang pag-ibig ng Diyos nagbibigay ng kalakasan, inspirasyon, para mawala ang iyong pagkadismaya at pagkalungkutan. Kasi kapag nawala ang lahat ng mga kalungkutan mo, kapatid, ay nagiging matino ang iyong, maging maaliwalas ang iyong mga desisyon. And I tell you,
yung pong ating mother cells sa utak natin, kapag nag-command yan ng mabubuti, lahat ng mga cells natin na nanghihina lumalakas. Alam niyo kung bakit minsan tayo po ay nagkakaroon ng feeling good in our physical? Sapagkat maganda ang natanggap nung pinaka main brain natin. Pag maganda yung naririnig ng main brain natin, ibinabalita niya sa mga cells natin. Maging sa cells ng kuko ng talampakan natin, sa cells doon sa mga daliri ng talampakan natin, na-excite siya kasi magandang balita yung naririnig niya mula doon sa mother cells, sa mother brain natin. Pero kapag ang binabalita ng mother brain natin ay negative, nakakatakot, pag narinig ng mga cells natin, no, doon hanggang sa kaduluduluhan ng ating pong katawan, natatakot sila, na-deteriorate. Yung iba nga namamatay eh. Namamatay yung ibang mga cells sa nakakatakot na naririnig. Kaya minsan, nakakaramdam ka ng panghihina. Nakakaramdam ang tao ng panghihina. Yung minsan ba nga, stress eh. Sumasakit ang tiyan. Kasi, nanlulupay pa yung mga cells. Alam niyo ba kung sino po ang pwedeng bumuhay sa mga cells natin na magbibigay ng excitement, na they can also even overcome and destroy the cancer cells in your body? Yung mga cells natin na sumisira sa mga good cells, yung mga cells na nasa katawan nating sumisira sa mga good cells, na i-strengthen yung good cells at pinapatay niya yung mga bad cells. Alam niyo kung ano po nagpapalakas sa mga cells na yon? When you know that the Supreme One, the Father in heaven, loves you so much. Ganun katindi kapag kayong main brain natin tinanggap niya yung katotohanan ng pag-ibig ng Diyos, at yan ang sinisigaw ng Espiritu Santo na siyang nakadwell in the inside of you. Oh, I pray that the Lord will give us understanding of what I'm saying right now. It is the love of God that made us more than conquerors. Friend, no situation in life can defeat us or dilute God's love. Wala kasing po pwedeng, alam niyo kung bakit na nagtagumpay tayo dahil sa pag-ibig ng Panginoon? Dahil wala kasing po pwedeng magtagumpay sa pag-ibig ng Diyos eh. Ang kadiliman, hindi niya pwedeng i-conquer ang pag-ibig ng Diyos. Ang sakit ng karamdaman, hindi niya pwedeng i-conquer ang pag-ibig ng Diyos. Anumang kasamaan, hindi niya pwedeng i-conquer ang pag-ibig ng Diyos. There's no bad things, there's no evil that can conquer the love of God. Actually, sa lahat ng kapangyarihan, meron ang diablo. Ang wala lang sa kanya ay ang kapangyarihan ng pag-ibig. Ito yung pinakamagandang kapangyarihan. Ito yung kapangyarihan na it can destroy all powers. I love what I'm hearing. The power that can destroy all powers is the power of love. And this love is the love of God. At yan yung pag-ibig na gusto ng Diyos na i-poured out sa atin araw-araw so that we can conquer all these things, all negative things in this world. Oh, glory. I love what I'm hearing. I love you, my Lord. Thank you for your love, Lord. There's no situation in life that can defeat us or dilute God's love in our lives. Kaya pala Romans 5:5, ang Espiritu Santo, trabaho niya ay ibuhos ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Naiiyak ako sa pag-ibig ng Panginoon. Lord, thank you. I love you, Father. Because of your love to us, you teach us how to love you. Ang pag-ibig ng Diyos ay tinuturaan tayong i-value ang pinakamahalagang bagay. At ipinapaunawa rin sa atin ang kahalagahan ng buhay at ang pinakamahalaga na dapat pahalaga ng isang tao sa buhay. You know, in God's love, we know also that divine love, and this divine love is the love of God,
and power work for us to triumph over all things. Alam nyo, sa tagumpay ng Panginoong Hesus, pag maintindihan po natin yung pag-ibig ng Diyos, sa tagumpay ng Panginoong Hesus, tagumpay natin. We share in the victory of Jesus, and the victory of Jesus is our victory. Kaya nga more than conquerors tayo kasi si Jesus na pagtagumpayan niya lahat, na kay Kristo tayo. Diba? Ito si Jesus. Ito tayo, na kay Kristo tayo. Lahat ng tagumpay ngayon ng Panginoong Hesus, tagumpay natin. Di ba? Kaya po, Christ is our victory. Si Kristo, no, ang ating Panginoong Hesus, siya ang demonstrated love of the Father for us. Siya yung biyaya, grace. Siya ang grace ng Diyos na dumating at pag-ibig ng Diyos na dumating sa atin. Nandito tayo. Mananagumpay siya. Nagtagumpay siya. Kaya nga po, ang tagumpay niya, tagumpay natin. Ganyan ang Kristyanismo. You are in Christ. Oh, we have conquered the conqueror with merely a glance of our worshiping eyes. Actually, dahil po sa pag-ibig ng Diyos sa atin, we conquer His heart actually. We conquer the heart of Jesus, the heart of God. Kumbaga, na-in-love siya sa'yo. Nung na-in-love ang Diyos sa'yo, nakuha mo yung puso niya. Parang yung babae. O yung lalaki. Pagka nakuha ka ng puso ng isang tao, you're gonna submit yourself. Amen? Ganun ang Diyos. Ibinigay niya ang kanyang buhay sa atin sa in-love niya sa iyo. We have won the heart of God, my friend, and His demonstrated love in our glorious victory over everything. What a wonderful love of the Father. So, friend, believe that God has not stopped loving you or believing in you. Sa kabila po ng ating pagkukulang, pagkakamali, shortcomings, believe that God has not stopped loving you. Nothing can separate you from His love. According to Romans chapter 8, verse 38 to 39, nothing can separate you from His love. Hindi ka iiwanan ni Lord. Kasi sabi ko nga, ang pag-ibig hindi nang iiwan. Hindi ka iiwanan ng Diyos. Nothing past, present, or to come. You are not condemned. The Lord will not leave you. The Lord will not abandon you. Ang sabi nga niya sa Jeremiah 31:3, doon po sa last part po ng Jeremiah 31:3, lalo pagbasahin niyo doon sa The Message version, ang sabi ng Lord doon, I've never quit loving you and never will. Expect love, love, and more love. The Message version, basahin niyo. Jeremiah 31 verse 3. Hindi raw po bibigay ang Diyos ng pag-ibig sa iyo. Ibig sabihin, I've never quit loving you and never will, says the Lord. You have to expect love. Love and more love every day. At ito po yung isa sa paborito ko tungkol sa pag-ibig ng Panginoon doon sa Isaiah 54 verse 10. Ang Isaiah 54 po ay bunga po ng Isaiah 53. Ang Isaiah 53 ay doon po nag-sacrifice si Lord. Yung pong mga paghihirap niya doon sa cross, yun po yung naiprophesy sa Isaiah 53. Ngayon, pagbabasahin mo ang Isaiah 54, yan po ngayon yung bunga ng sakripisyo ng Panginoon. And one of the promise of God in Isaiah 54 is this: the mountains may disappear and the hills may become dust, but my faithful love will never leave you. Oh, glory to God. I will make peace with you and it will never end. The Lord who loves you says this. Now, gusto mong makita ang ebidensya kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos dito sa physical, dito sa mundong ito? Tumingin ka sa mga bundok. Hanggat may bundok na nakikita ka, sabi ni Lord, mahal kita. Kung kay Noah ay kapag lumalabas yung rainbow ay nagpapakita po ng promise ni Lord kay Noah na hindi niya muling gugunawin ang mundo.
Minsan, from time to time lang lumalabas yung rainbow just to remind us that God is faithful to His promise. At rainbow actually, alam niyo ba when it comes to rainbow, bago ko pupuntahan ito, doon sa trono ng Diyos, doon sa kalangitan, may sinasabi sa Revelation na napaikutan ng rainbow. At doon sa rainbow na yan, it reminds that God will no longer judge people with floods, no? So, bakit nakapalibot ang rainbow sa trono ng Diyos? It reminds God that He will no longer condemn you and no longer judge you because you are now in Christ Jesus. At dito po sa faithful love ni Lord dito, na hindi po tayo iiwanan. Kasi, my faithful love will never leave you, sabi ni Lord. The mountains may disappear and the hills may become dust. Okay? Hindi daw po tayo iiwanan ng pag-ibig ng Panginoon. Could you imagine hanggat may bundok, mahal ka ng Diyos. Pero ito po ang dapat kong ipaabot sa inyo. Kahit mawala na ang mga bundok, wala ka na makitang bundok, mahal ka pa rin ng Diyos. Oh, glory, hallelujah. Pag nakakita ko ng bundok, wow, great. Doon po sa amin sa probinsya, pagka tumingin ka po doon sa may harap ng bahay, nandoon po yung bundok ng Cordillera. Wow. It reminds me that God loves me. At paggising ko isang araw, halimbawa, pupunta ako doon. Wala na yung bundok, natunaw, naging dust. Oh, still the Lord loves me. It will never leave me. The faithful love of God never leave me. Pakisulat nga po ninyo yan, my friend. The faithful love of God will never leave me. Come on, just declare, the faithful love of God will never leave me. So friend, God loves you beyond your shortcomings. No more condemnation to you because you are in Christ Jesus. You need to accept and believe God's mercy in spite of all your mistakes. Don't allow your sins or failures to define you. You are the righteousness of God. Therefore, no matter how far or how many times you've fallen, you can and will get up. He is at work in you, and nothing shall separate you from His love. You are more than conqueror because the love of the Father always with you. And it is His love that made you and me more than conquerors. We conquer everything, every difficulties in life because of the love of the Father in us. So I declare this to you right now. Enjoy your life in Christ to the fullest. Don't allow your mistake to define you and condemn you. Live in peace, live in God's love every day of your life. In Jesus' mighty name. Amen and amen.